Praise God. Good morning mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating bumila ng bagong pulpito. Lalo akong nahihiliw nito. Gumagalaw. Kailangan na tayong bumili ng bagong pulpito. Nag-canvas ako sa online 9,000 delivery 1 week or more days. Purihin ng Diyos sa ating mga buhay. Mainit talaga ang panahon. Gustuin man nating magkaroon ng sayawan sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Pero nandun po yung ating tinatamad na mga pisikal na katawan para sumayaw dahil sa mainit po ang panahon. Kahit ako nahihirapan po akong maghanap ng oras na makakatulog ako ng dire-diretso. May mga time na nakakatulog ako ng dire-diretso pero dahil po sa sobra pong init ng panahon. Praise God, mapalad po kayo na may mga air condition sa inyo pong mga tahanan. Sana all. Na nakakapagpahinga po kayo ng 8 oras na diretso. At ngayon naman na kayo bumalik sa church para manambahan, siyempre mayroon kayong dahilan para lalo nyong mapaglingkuran ng ating Panginoon dahil nakapagpahinga po kayo ng maayos. Amen ba? Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga po ang mensahe ng salita ng Diyos para sa Sunday worship na ito ay nais po ng Word of God na tayo po ay ma-persuade. Higit pa sa makumbinse, kundi ma-persuade tayo, maakit tayo, ma-persuade tayo to look at the things happening around us. Na tayo tumingin sa mga nangyayari sa ating kapaligiran without hypocrisy, na wala pong anuman pong pagpapaimbabaw, while genuinely submitting ourselves to God. Habang tayo po ay nagpapasakop naman sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Amen? So, ayan na po ang nais pong ipaabot sa atin ng Panginoon ngayong umaga to persuade us to look at the things happening around us without hypocrisy. Dahil napakahirap na po yung ating sitwasyon bilang mga church people dito po sa panahong ito, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kahit po sa ibang bansa. Galing po ako sa Doha, Qatar, sa isang linggong nakaraan. Dumating po ako dito noong May 7. Kahit doon po sa Middle East, ang pangatwiran ng mga hindi Pilipino, mga taga doon sa lugar na yon, ay magkakaroon ka talaga ng problema sa pangunawa. Dahil iba-iba po ang mga pananaw sa buhay, iba-iba po ang mga paninindigan sa buhay, iba-iba po ang mga gustong mangyari sa buhay. Amen ba? Napakagulo. Lalo pag ang nakausap mo yung mga Pilipino, pumunta ka sa Filipino community, ay lalo pong magulo dahil po sa epekto ng ating pong politika dito sa ating pong bansa. So ang pamagat po ng mensahe ng salita ng mensahe ng ating
salita ng ating Panginoon ay may pamagat po na take the plank out of your own eye. Take the plank out of your own eye. Alisin mo ang puwing sa iyong mata. Amen? Take the plank out of your own eye. Alisin mo ang puwing sa iyong mata. Yan po ay ating pong makikita sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 7 verses 3 to 5 sa New International Version at Magandang Balita Biblia. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, "Let me take the speck out of your eye," when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your own brother's eye. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabing sa iyong kapatid, "Halika, aalisin ko ang puwing mo," gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Yung pamagat po natin ay nagsasabi po na alisin po ang puwing sa ating mata. Take out of your eye the speck. Alisin ang puwing sa iyong mata, pero sa Magandang Balita Biblia ay hindi po puwing ang sinasabi, kundi troso. Amen ba? Sabi diyan ay, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata. At sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Amen? So ito pong mga talatang ito ay kasama po ito doon sa sermon ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa pagtuligsa po niya sa mga taong mapagpaimbabaw. Kasama doon sa mga mapagpaimbabaw, yung po mga religious leaders. Mga taong alam po nila ang laman ng kasulatan, mga taong alam po nila ang salita ng Diyos, pero sila po mismo ay hindi po nila kayang ipamuhay yung pong salita ng Diyos na kanilang nababasa. Hindi po nila kayang ipamuhay bilang mga religious leaders, sapagkat yung pong mga religious leaders ay mayroon pong mabigat na tungkulin na ito po ay ituro sa mga tao. Yung pong mga nakasulat sa kautusan ng ating Panginoon. Ngunit nakita ng ating Panginoong Jesucristo na yung pong mga religious leaders ay hanggang titulo na lamang ang kanila pong pagiging isang religious leaders. Title na lang na sila po ay tawaging religious leader o rabbi o mga tagapagturo ng kautusan, o sila po yung mga tinatawag na mga matatanda ng bayan. So nakita yon ng ating Panginoong Jesucristo, yung katangian ng
ganito pong uri na mga tinuturing na mga otoridad na sa lipunan nila. Sila po ay mga iginagalang sapagkat sila po ay mga tagapagdala ng salita ng Diyos. Pero napansin ng ating Panginoong Jesucristo na yung kanila pong pagsasabuhay ng salita ng Diyos, ito po ay mapagpaimbabaw. Kaya gumagamit po ang ating pong main Bible text ng tinatawag pong hyperbole or hyperbole. Yung pong, kung tawagin po ito sa ating pong hermeneutics ay exaggeration. Gumagamit po ang ating pong main Bible text sapagkat kung ating pong babasahin maigi, ang sabi po sa verse 3 to verse 5 sa Magandang Balita Biblia, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalis ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Kunwari, alisin mo muna ang troso o trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Gumagamit po ng hyperbole o yung pong salita pong troso na yun po ay tumutukoy po sa isa pong lumber, malaki pong kahoy. Nakakita naman kayo ng troso, di ba? Panglagay sa bubong, panglagay sa dingding. Galing po yan sa isa pong kahoy, malaki pong kahoy, troso nga. At sabi diyan, bakit mo sinasabing sa iyong kapatid na alisin mo yung puwing, alisin mo yung kanyang puwing sa kanyang mata, samantalang ikaw yung nasa mata mo ay troso? Imagine the timber, yung lumber. Gaano kalaki ang lumber ikumpara sa size ng iyong mata? Di ba? Napakaliit lang naman ng ating mata. Ilan lang naman yun na sentimetro. Tapos sasabihin dito sa ating main Bible passage na troso. Ibig sabihin, higit na napakalaki yung nandun po sa mata, hindi po basta puwing, kundi sa pong troso na nakabara. Ibig sabihin po, yung mata na yan na maliit lang, kung mayroon dyan troso sa harapan ng mata mo, ang tanong kapatid, makikita mo ba ang tunay na kaanyo-ano mga nagaganap sa paligid mo? Hindi na, di ba? Sapagat mayroong nakaharang na isang malaking troso sa harapan ng iyong mata. Kaya po ito pong ating main Bible passage ay mayroon po siyang ginagamit na hyperbole. Exaggeration. Sapagat ginagamit po ang salitang troso na nakakaharang doon sa mata ng mga religious leaders upang ma-judge po nila ng tama nang naayon sa liwanag ng salita ng Diyos ang mga kaganapan sa kanapong lipunan, ang mga nangyayari sa kanapong mga nasasakupan, pero dahil po troso ang nakabalandra sa kanilang mata, hindi po nila nakikita yung mga problema na po sa kanapong mga nasasakupan. Kaya ang ating Panginoon ay diretsohan po niyang sinasabi na sila po ay mga mapagkunwari o hypocrisy, hypocrite. Mga mapagkunwari. Mga kapatid at mga magulang, nagpasya ako na mag-share ng ganitong uri ng mensahe sa atin.
Sapagkat bilang isa pong leader ng simbahan, iniisip ko rin naman yung kapakanan ng mga nasasakupan natin. Kung paanong ang ating pong mga namiminuno sa ating pong bayan ay iniisip nila ang tungkol sa kapakanan ng kanilang pong mga miyembro ng kanilang pong nasasakupan o mga constituents. Ganun din po sa akin, naisip ko po yung mga nasasakupan ng church, mga church people. Ano kaya ang mangyayari sa kanila dahil ang na-absorb po nila mula sa ating pong lipunan ay puro po matatawag na hypocrisy or pagpapaimbabaw. Gusto kong linawin that I am not criticizing anyone in the government. I am not criticizing anyone in the executive, in the legislative, and in the judiciary. I am not criticizing even the Senate. Ang sinasabi ko po ay ating pong i-address bilang mga church people ang matatawag pong sakit sa ating lipunan. Amen po ba? Gusto kong makarinig sa inyo kung kayo po'y amen. Gusto ko pong i-address ang sakit na ito sa lipunan sapagkat tayo po ay simbahan na ayaw po nating mahawaan tayo ng sakit na ito, yung paging hipokrito ng lipunan. Hipokrito na mga namiminuno. Sapagkat kawawa naman po, lalo na ang mga church people, inaasahan tayo na tayo po ay nagkaroon po tayo ng bagong pagkatao. Amen? Nagkaroon po tayo ng born-again experience when we know about Jesus Christ and accepted Him in our lives as our Savior and Lord. Pero ito pong nagaganap sa ating lipunan, sa ating pong pamahalaan na hindi po isang hiwalay na pangyayari, kundi ito po ay isa pong tinatawag integral part of our being, integral part of our life, sapagkat ang simbahan po ay nandito po nakalagay sa lipunan natin. Amen po ba? Sigurado po na ang church ay infiltrated po ng mga mapapait na mga karanasan ng ating pong politika dito sa ating bansa. Hindi po maaaring ikaila na yung ating pong simbahan ay nakakarinig ng mga nangyayari sa politika sapagkat yung pong social media ay nandyan na po sa ating pong kamay. Pag nagbukas po tayo ng ating mga cellphone, ay nababasa na po natin ang mga kaganapan. So itong linggo na to, talagang tayo po ay tarantang-taranta dyan po sa nangyari na yan sa Senado, na kung saan ay, kung pag-aaralan natin yung pong mga linyada ng mga salitaan, alam po natin na mayroon pong mga tinatawag na pagkukunwari, may hypocrisy na nangyayari. At kung hindi po tayo lalagay sa sinasabi ng salita ng Diyos, malamang sooner or later ay katulad din tayo nila mag-isip o tumingin sa mga bagay-bagay sapagkat sila po ay mga otoridad na mayroon pong impluensya sa ating pong pamumuhay sa araw-araw. Kaya ang salita po ng Diyos ay nandyan upang tayo po ay maibalik sa tunay na katatayuan bilang mga anak ng Diyos. Amen ba? Upang hindi po tayo basta na lamang tatanggap o magre-reject o kakampi sa kung kani-kaninong politiko na alam nating ang ipinapakain sa atin sa pagitan ng kanilang pong mga gawain ay mali na po. Mali na. Mali as in mali dahil sa away sa politika nitong dalawang partidong ito, kaya tayo pong mga nasa simbahan ay nakikisang-ayon na lamang kung ang mga pastor, ang mga leader ng simbahan ay hindi po iimik. Kung kami po ng mga pastor nagdadala ng minsay para sa inyo, ay hindi po kami iimik o sasabihin namin apolitical kami kaya hindi ako pwedeng
discuss ng mga bagay na yan. Lalo ko po kayong nilalagay po sa balad ng alanganin dahil wala pong ipinapangaral sa atin yung ating mga leader. Kaya tayo po sa ating po sa church, sa Share the Word, Apostolic Ministries International, sa lahat ng outreaches, nais po natin na maibalik tayo sa kung ano ba ang standard ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Na anuman po ang mangyaring mga kaguluhan sa politika, anuman pong mangyaring mga kaguluhan sa ating pong pamahalaan, sa ating bansa o sa buong mundo man, kinakailangan po na tayo po ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Doon tayo lagi nakatayo sa salita ng Diyos upang hindi po tayo kayang tangayin ito pong mga opinyon na ito na alam nating napakarumi na po ng opinyon. Mayroon pa isang pastor ngayon na nagsasabi, na sabi niya, dapat ba na ang mga pastor ay magturo tungkol sa nangyayaring politika sa ating bansa? Mayroon pa siyang sinabi na dapat ba na yung simbahan ng isang pastor ay pare-parehas silang partido? Naglalagay po ang mga katunungan ng kaguluhan sa ating pong pag-iisip. Sapagat sa ating pong panahon, iba-iba na po ang perspektibo ng mga tao pagdating po sa politika. Iba-iba na po ang perspektibo ng sanlibutan patungkol po sa kung ano po ang kahulugan ng mabuti at ng masama. Iba na po ang perspektibo ng sanlibutan. Iba na ang perspektibo ng sanlibutan doon po sa pagbibigay ng kahulugan, alin ba ang legal, alin ba ang illegal. Yan makikita natin sa nangyari sa Senado ito nakalipas na linggo. Alam natin lahat na yung pong legal ay ginagawa pong illegal, yung pong legal ay nilalagyan po ng mga rason upang hindi po makita ng mga tao yung tunay na kahulugan ng alin ba ang nasa batas natin at alin ba ang wala sa batas natin. Kaya kung ang simbahan po ay hindi po siya iimik, ay saan po pupunta ang ating pong henerasyon, lalo na ang mga batang henerasyon na wala pa pong alam sa pamumuhay pagdating po sa lipunan at sa politika. Kaya mayroon po tayong ganitong mensahe. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, kapatid, naunawaan ko si pastor. Naunawaan ko si bishop. Amen? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang ating bishop ay nandyan po na lagi pong nakaantabay. Hindi upang tayo po ay magkampi-kampihan kung sino pong politiko ang ating pong kakampihan. Hindi upang magkampi-kampihan tayo kung sino pong Senate President ang ating kakampihan. Hindi po upang magkampi-kampihan tayo kung gusto ba natin o ayaw ba natin sa impeachment nito pong darating na impeachment na ito, impeachment trial. Hindi po ganun. Ang layunin po ay maliwanag. The message of God's word for us today will persuade us to look at the things happening around us without hypocrisy, while genuinely submitting ourselves to the will of God. Posible ba yon, mga kapatid, na gusto po nating makita yung pong mga tunay na mga kaganapan habang tayo po ay mga kaganapan na wala pong mga pagpapaimbabaw? Pwede ba mangyari sa isa pong Kristiyano na makikita niyo yung mga nangyayari sa ating kapaligiran na wala pong pagpapaimbabaw? Ibig sabihin kung ano talaga yung sitwasyon, alam mo, nakikita mo, mayroong sariling katinuan, mayroong sariling judgment. At lalo na't ikaw isang anak ng Diyos, born again ka, alam mo kung ano po ang nagaganap sa ating paligid. At habang tinitingnan natin ang nagaganap sa ating paligid, tayo naman po ay genuinely submitting ourselves
to God. Nagpapasako po tayo, nagpapailalim po tayo sa ating pong buhay na Diyos. Posible mangyari, di ba? Yung mga bagay na yon, na hindi po tayo magkakaroon ng mga tinatawag na prejudgment o prejudice. Kundi tingnan natin ang sitwasyon. Kaya dito po sa ipinapaabot po sa atin ng Panginoon ay gusto tayong dalhin ng Panginoon sa sitwasyon ng mga religious leaders sa bansang Israel nung panahon na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung saan itong mga religious leaders na ito ay nais ng Panginoon na sila sana yung nagpapaalaala o nagtuturo ng salita ng Diyos o ng kautusan ng Diyos sa kanila pong mga mamamayan. Pero sapat na po silang, nandun sila, mayroon silang titulo bilang religious leader, pero hindi po nila ginagampanan ang nila pong mga sarili, sapat ang hyperbole na ginamit dito ay mayroon pong troso na nakalagay sa harapan ng kanilang mata. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So sinasabi ni Lord na dapat sana yung mga religious leaders ay makakatulong sila upang maliwanagan ang kanilang mga mamamayan. Sapagkat sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang bayan ng Diyos ay naaalipin sa sarili nilang bayan. Yung mga Israelita po, sila po ay alipin ng mga Kastila sa sariling bayan. Grabe ang pahirap sa kanila pagdating po sa pagbubuwis. Grabe po ang pahirap sa kanila sapagkat sila po ay nasasakop ng isa pong dayuhang bansa. Kahit sila po ay isa pong bansang malaya, sapagkat ang Diyos po ang nag-create sa kanila. Kaya sabi ng ating Panginoon, itong mga religious leaders na ito ay mga mapagkunwari. Mga mapagkunwari sila upang mapagbigyan po nila yung pong mga politiko sa kanilang panahon upang ma-please nila. So yung mga religious leaders na ito, hindi na po yung bayan ng Diyos ang kanila pong pinaglilingkuran. Kundi ang pinaglilingkuran na nila ay yung pong mga politiko sa kanila pong panahon. Yun na pong mga dayuhan na mga Kastila ang kanila pong pinaglilingkuran. Wag lang po silang maalis sa pwesto. Nandiyan po ba tayo? Wag lang silang maalis sa pwesto. Kaya kahit na po mali ang ginagawa nitong mga politiko, pero itong mga religious leaders na ito ay nagbubulag-bulagan, nagmamaang-maangan. Tila parang walang injustice na nangyari sa kanilang lipunan. Ang dami po ang nagugutom sa panahon na yon sapagkat sobra po ang pamamalakad ng mga Kastila. At sila po hirap po sila sa pagbabayad ng buwis. Dahil yung pong nakikinabang lamang ng perang galing sa buwis ay yung pong mga politiko. Kaya nakikita ito ng ating Panginoon. Hindi po ginagampanan ng pong mga religious leaders na turuan ng ang bayan ng Diyos pagdating sa kanyang kautusan upang ang salita ng Diyos ang maging dahilan na sila po ay mapalaya sa opresyon ng kanila pong mga mananakop. Hindi po makapagsalita ang mga religious leaders dahil baka marinig sila nung kanila pong mga politikong ipinagpipitagan, iginagalang, baka sila po ay patayin o mawala po sila sa pwesto. Yun po ang nakikita dito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya po ay gumagamit po siya ng ganito pong mga kataga na paano mo masasabi sa iyong kapatid na alisin mo ang troso, alisin mo ang
puwing sa iyong mata at samantalang ikaw naman ay mayroong troso sa iyong mata. Ibig sabihin po nito, ang mga religious leaders na ito, yung may mga alam sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kung maintindihan mo to, magigrieve ang kalooban mo, maawa ka sa mga kababayan na to. Sapagkat hindi makapangaral yung po mga religious leaders, hindi sila makatayo doon po sa tunay na kalagayan ng kanilang pong lipunan. Hindi po nila masabi na yung kanilang pong lipunan ay under oppression ng mga Kastila. Dahil takot po sila sa mga politiko ng mga Kastila. Baka sila po ay patayin. Kaya sila po na may mga daladalang salita ng Diyos ay hindi na po sila nakapagturo ng katotohanan sa kanilang pong mga nasasakupan. Alam po ba natin na ang tagal-tagal natin dito sa Pilipinas na nananalangin na nawa o Diyos, magkaroon kami ng mga senador, magkaroon kami ng mga congressman, magkaroon kami ng mga opisyalis sa gobyerno, national and local government na sila ay mga may takot sa Diyos upang mabago ang aming lipunan. Pero po mga kapatid, sa ngayon, kung sino po yung pong mga itinuturing nating mga pastor o mayroon pong mga alam sa Biblia, sila pa po yung nandiyan nakikita mo na hindi po na itinuturo o nilalakaran kung ano po ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay sumusubaybay, noong nakalipas pa na 1 linggo bago po ang nangyaring kaguluhan sa Senado, noong ang Kongreso ay nagbutuhan kung ang Vice Presidente ay impeach o hindi, isipin nyo, yung isang congressman doon ng kanya pong partido ay anti-corruption na partido, siya pa po ang di bumoto ng impeach ang Vice Presidente. Hindi po natin sinasabing may kasalanan na ang Vice Presidente kapag in-impeach po siya. Kaya po, ang impeachment niya po ay isa pong proseso, isa pong sandata ng mamamayan na nasa konstitusyon upang ang tinatawag na accountability ay matiyak. Kung pinagdududahang nagnakaw ng bilyon-bilyon ang ating Vice Presidente, ay mayroon pong nakalaan na sandata ang ating konstitusyon, ito po yung impeachment. Bubuto ka lang naman ng yes or no, hindi pa naman siya papatawan ng parusa, hindi ka bumoto. Pangalawang beses yan, tinandaan ko, hindi siya bumoto. Pero ang kanyang party list ay sibak. Sibak ang party list, hindi siya bumoto. Sino yung nasa kongreso na? Si Brother Eddie Villanueva, na siya po ay sibak party list representative. Pero ito po ay usapin na ng korupsyon, may mga ebidensyang inilitaw. Ibig ko sabihin, may mga alam ito sa salita ng Diyos. Ang lalaki po ng mga kongregasyon nito, pero hindi po sila tumatayo doon po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang mangyayari po, kung hindi po tayo iimik, pati na po ang ating pong mga batang henerasyon, magkakaroon po silang impluensya, sasabihin ng ating mga batang henerasyon, ito pala yung tama. Hindi po yun ang tama. May tama po sila. Hello po. May tama sila. Bubuto ka lang, mag-yes or no ka lang, nag-no ka pa. Binabantayan mo ay pondo ng bayan. Kasi ang mga tao ang pumapasan ng utang natin na trilyon-trilyon. Tayong bumubuwis, tayo nasa opresyon dahil sa mga magnanakaw. Pero dahil mayroon po silang piniplease na mga leader, mga politiko, kaya hindi po sila makabuto ng tama na ayon sa salita ng Diyos. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. Itong si Peter Cayetano, laging may dalang Bible, pero tingnan mo sinasabi niya, wala po.
sa linya ng salita ng Diyos. Pinagmamalaki pa nga niya na siya po ay isa pong ambasador ni Kristo. Pag siya po'y nananalangin, napipicturean po siya po'y nakaluhod. Walang masama sa pagluhod, walang masama sa pagdala ng Bible. Pero kung ang mga nagpapakilalang mga may dalang salita ng Diyos at mga pastor na nandyan sa ating gobyerno, nanalangin tayo na magkaroon ng mga pastor dyan, Lord, magkaroon ng mga born again yan, Lord. Ito tinugon na tayo ng ating Panginoon. Pero hindi mo po sila ngayon maaasahan. Katulad po nito yan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung pong mga religious leaders, hindi po sila makagalaw sapagkat mayroon po silang mga mas malalaking pangalan na tinitingnan po nila na baka sila po ay maipapatay. Na baka sila po ay maging kalaban ito pong mga maimpluwensyang mga tao. So dito sa pangyayaring ito mga kapatid, marami pa, di ba? Hindi na natin kinakailang isa-isahin kung sino-sino yan nandyan ngayon na mayroong ganyang mga eksena na alam mong direktang lumalabag sa kalooban ng ating Panginoon sa salita ng Diyos. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon upang tayo magkaroon ng malinaw na pagtingin sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon ay alisin muna natin ang troso sa ating mata. Amen? Tayo pong mga church, alisin muna natin ang mga puwing sa ating mata, ang mga nakakabara sa ating pong pagtingin sa mga bagay-bagay. It might be your mindset, yung kaisipan. It might be how do you perceive the danger in our society. It might be lack of knowledge or ignorance. Hindi mo alam ang mga batas, hindi mo alam ang mga legal na usapan. At nagpapaniwala na lamang tayo doon po sa mga naririnig natin sa social media. Ang ganda nga ng sinabi ng isa pong na-interview sa salita ng Diyos sa pangyayari na yan. Ang sabi po nung in-interview, nung panahon po ng COVID pandemic, ang daming mga naging doktor. Kasi pag makapagbigay ng opinion tungkol sa virus, akala mo doktor. Nung nagkaroon daw po ng La Nina o El Nino, akala mo yung mga tao ay puro na po agriculturist. Nung nagkaroon po ng usapin sa flood control, akala mo yung mga tao ay puro na po engineer. Ngayon naman po, dahil ang usapan ay ganito na, akala mo yung mga tao ay puro na po abogado. Kasi may usapang legal dyan po sa Senado, yung nangyaring kaganapan. Now, mga kapatid, di ba, ang gulo sa ating pong pag-iisip sa ating mga buhay. Ang pinakamainam, tayo po ay bumalik sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Bumalik tayo sa salita ng Diyos upang kahit anuman po ang mga sabihin ng mga nasa social media, na sa ating kapaligiran, tayo po ay mayroon po tayong pinagbabasihan na salita ng Diyos. Ano po ang salita ng Diyos na dapat po nating pagbasihan upang matanggal po ang tinatawag na troso sa ating pong mata? Ang dapat po nating pagbasihan ay yung tayo po ay itinuturing na mga mayroon po tayong kanya-kanyang mga lumang pagkatao. Mga nakalipas na buhay na kung saan ang buhay na yon ay wala po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay namumuhay sa kasalanan. Yun po ang dapat po nating tandaan, mga kapatid. Amen ba? Upang matanggal po ang troso na yan na nakakabara sa ating pong paningin, upang makita ang mga kaganapan sa ating kapaligiran, lagi po nating tandaan na tayo po ay mayroon po tayong makasalanang pagkatao. Yung tinatawag na the first Adam, yung ating pong pagkatao na nagkasala sa harapan ng Diyos.
Amen. Yun po yung the first Adam, yun po yung si Adan mismo na kung saan ay nagkaroon ng buhay dahil inihipan siya ng Diyos ng kanya pong espiritu. And man became a living soul. Pero nagkaroon po ng kasalanan ng tao, kaya siya po ay namatay. Nahiwalay po siya sa presensya ng banal na Diyos. Yun po ang ating pong lumang pagkatao. Amen ba? At tayo po ay mayroon po tayong tinatawag na bagong pagkatao. Ito po yung bagong pagkataong nilikha ayon sa wangis ng pangalawang Adan, the second Adam. The second Adam was life giver, Jesus Christ. Amen. I am the way, the truth, and the life. Amen. So mayroon tayong ganong dalawang klaseng karanasan sa buhay. Una po yung buhay natin na nasa old o nando po sa first Adam. Pangalawa pong buhay, ito po yung buhay na nandun tayo sa matatawag nating presensya ng ating Panginoon. Nung tayo po ay nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. In the book of 1 Corinthians, chapter 15, in verse 45, mayroon po dyan sinasabi from verse 45 sa New International Version. So it is written, the first man, Adam, became a living being. Yung unang Adan ay naging buhay na kaluluwa, a living being, and in verse 46, in verse 45 pa rin, and the last Adam, a life-giving spirit. Pinagkumpara po dito si Adan at si Kristo. Amen? Yung si Adan, siya po ay binigyan po siya ng buhay ng Diyos, pero siya po ay nagkasala sa Diyos, kaya nawala po ang buhay na yon, namatay po siya. Pero ang huling Adan, o the last Adam, siya po ay, hindi po siya katulad ng unang Adan, kundi ang ikalawa, yung huling Adan, siya po ay life-giving spirit. Nagbibigay po siya ng buhay sa ating po mga espiritu. Sino po yung pangalawang, o yung last Adam na yun? Yan po si Jesus Christ. Nung una tayo po ay kasama tayo doon sa pinarusahan na katauhan ni Adan. Kaya tayo po, we were condemned before because of our sin. Because of our identity with Adam, we were condemned before. But Christ died on the cross of Calvary para tubusin tayo sa ating pong kasalanan. Doon po na nakaugnay kay Adan. Ngayon po, ang nasa atin na ngayon ay yung pong last Adam, yung pong life-giving spirit. Yung espiritu na Kristo na tinagap natin sa ating buhay, ito po ay nagbibigay na po sa atin ng buhay at sigla. Amen ba? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Nagbibigay na to sa atin ng buhay at sigla. Kaya ito pang ating tandaan, kung tayo po titingin po sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid, lagi po nating tandaan na mayroon po tayong pag-asa bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat nasaan din po ang ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay po siya ng buhay at kasiglahan sa atin. Life-giving spirit ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Siya po ang last Adam. Na kung saan po, ito pong last Adam na to at yung old Adam, yung first Adam natin, ay atin po itong laging titingnan. Kapag ang mga nangyari sa ating paligid ay ganito na po, confused na tayo. I don't know, the young people we have today in our congregation, I don't know if you know, if you are confused, if you understand what's going on in our society, I don't know. If you are that kind of young people who are enthusiastic with what is going on around us, hindi ko alam kung kayo ay nakikilahok kahit sa inyo man lang na sariling isip, diskusyon sa inyong isip. Hindi nyo kinakailangang maging isang scholar upang maging ganyan. Yun na lamang pong tayo ay naipanganak na muli.
mayroon tayong salita ng Diyos, mababatid mo na kung alin po ang tama at alin po ang mali. Amen po ba? So alisin natin yung ating mga puwing, yung ating pong lumang pagkatao. Amen? Yung mga kasalanan po natin na nagagawa ay ating pong isurrender sa ating Panginoon. Amen? Isurrender natin sa ating Panginoon, isuko natin sa Panginoon ang ating mga nagagawang kasalanan o yung ating lumang pagkatao, yung ating nakalipas na buhay bilang makasalanang buhay, isuko natin yung lahat sa ating Panginoon. Yun po ay nagmimistulang troso sa harapan ng ating mata. Hindi po natin makita yung pong tunay na mga kaganapan. Amen po ba? Isuko natin sa Diyos ang ating pong mga makasalanang buhay upang tayo po ay panirahan ng ating pong last Adam, yung life-giving spirit ng ating Panginoong Jesucristo. Because the last Adam will not compromise. Hindi po siya magkukompromeso na sasabihin, ay anak ko to, okay lang, sige nak, tuloy ko lang yan sa kabulagan mo. Hindi po siya papayag sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanya pong workings in our lives, ay buksan niya ang ating pong pangunawa. Buksan niya ang ating pong kaisipan. Bigyan po niya tayo ng bagong buhay, isa pong masiglang pamumuhay, isa pong buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Isa pong buhay na mapagtagumpay. Amen ba? Na kahit na ganito na po ang nangyayari sa ating pong politika, na ganito na pong nangyayari sa ating pong tinatawag na demokrasya sa ating bansa, kahit ganito po ang nangyayari sa ating pong Kongreso at Senado, ay nandun pa rin po ang pananaig ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi mo kinakailangan sumali sa isang political party upang maintindihan mo ang mga bagay-bagay. Sapat na po ito na tayo po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na kaisipan ni Kristo, the mind of Christ. Nagkakaroon tayo ng mind of Christ kung tayo po ay na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. And then surrender your life to Him. As you grow older, as you move on in your spiritual life, nalalaman mo sa iyong buhay spiritual kung ang buhay mo ay nakalulugod o nagbibigay ng kaluguran sa ating manunubos at tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Amen? At kung mayroon tayong mga aktibidad sa ating buhay na hindi po ito nakalulugod sa paningin ng ating tagapagligtas, inuudyo ka naman tayo ng banal na Espiritu na ito po ay ating pong tanggalin sa ating pong mga buhay. Amen ba? At yun po nangangailangan ng pagsuko sa Panginoon because He is your Lord. Jesus Christ, the Messiah, is your Lord. Amen? Hindi ka naman niya pinarurusahan, kundi ikaw ay tinutulungan niya na maisuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Kapag naisuko mo sa Kanya ang iyong buhay, ikaw ay nagkakaroon ng pagkakataon na mag-increase ka sa knowledge of our Lord Jesus Christ. Naunawaan mo kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Hallelujah. Nandun po ang aking burden sa mga church people, mga kapatid. Hindi po ito usapang edad, kung maedad man tayo o bata pa. Sapagkat kahit po maedad na, o kahit po bata pa, ay kayang-kaya po tayong lansihin ng kaaway. Kung di po tayo magkakaroon po ng stand o tinatayuan sa ating pong buhay, pananampalataya. Kung tayo po ay naka-affiliate tayo sa mga iba-ibang paniniwala, kailangan po tayong tumayo lamang sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kapag nasa atin ang Panginoon na tayo po ay sumusuko sa Kanya, every day, every hour, every minute, isinusuko ang iyong kaisipan sa ating Panginoon. Kung mayroon kang mga nagagawa, mga nasasabi o mga plano sa buhay na dito kalooban ng Diyos ayon sa Kanyang mga salita, sabihin mo, Panginoon,
I am surrendering to you this kind of life. Because those are things considered like a lumber, like a wood. Katulad ng speak na nandun po sa ating pong mata. Hindi natin nakikita yung pong tunay na kaganapan sapagkat mayroon pong nakabara sa ating pong mata. Pero tutulungan tayo ng ating Panginoon na ma-overcome ang lahat po ng mga tinatawag na spiritual blindness. Amen ba? Mga spiritual blindness, mga kakulangan sa pangunawa. Once we say to the Lord, Lord, help me. Lord, I am surrendering to you my life. Lord, I am surrendering to you every word that proceed out of my mouth. Isinusuko ko sa iyo, Panginoon, ang mga salitang lumalabas sa aking pananalita, Panginoon, hindi po nakalulugod sa iyo. Ako po ay isang taong palamura, Panginoon. Tulungan mo ko, Lord, na mawala ito sa aking pagmumura, Panginoon. Tulungan mo ko, Panginoon, na mawala sa akin ang mga pananalita na hindi nakalulugod sa iyo, sapagkat yun po ay isa pong pangyayari sa iyong buhay na patutunayan ng Panginoon, tutulungan ka niya at aayusin niya ang iyong buhay. Amen ba? At dito mga kapatid, sa mensaheng ito ng ating Panginoon, makikita mo po na magtatagumpay ka. Amen? Magtatagumpay ka sapagkat hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Magpatuloy ka sa gawain ng ating Panginoon. Sa iyong pagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon, mayroon ko bang mga hilig o mga kinahihiligan na nagpapalayo sa iyo sa gawain ng ating Panginoon? Mayroon bang mga gawain sa iyong buhay na hindi ka naging dahilan upang hindi ka makadalo sa gawain ng ating Panginoon? Hindi ka makadalo sa Bible study, hindi ka makadalo sa prayer meeting, hindi ka makapag-serve sa Panginoon. Kung may mga bagay na nagiging struggle sa iyong buhay, it's a perfect time for you to say to the Lord, Lord, I am surrendering to you this kind of life that I have. Amen. Isuko natin sa Panginoon, tutulungan tayo ng ating Panginoon at magiging maayos po ang ating buhay. Amen ba? Ito po mga krisis na ito sa ating kapaligiran. Krisis sa politika, krisis sa ekonomiya, krisis sa iba't ibang aspeto ng pamuhay ng tao, ito po'y kayang-kayang malagpasan ng Diyos sa iyong buhay. Amen ba? Sapagat kung ikaw po ay tunay na binago ng ating Panginoon, hallelujah, maging ang mga probisyon, mga pagpapalang ibibigay sa iyo ng Panginoon, ito'y masisiguradong ito'y tunay na galing sa Panginoon. Amen. Galing sa Panginoon ang mga provision na ito. Galing sa Panginoon ang mga pagpapalang ito na kinakailangan mo. Kailangan mo lang po na magpatuloy sa pagsuko at paglilingkod sa ating Panginoon. Amen ba? Upang matanggal yung po mga spiritual blindness na sa ating pong harapan. At tayo po ay makakontribute tayo dito po sa nais ng Diyos sa Kanya pong mga anak, sa Kanyang church people, na hindi po tayo dapat mabulagan nung pong mga nangyayari sa ating paligid. Kundi tayo po ay maranasan po natin ang isa pong buhay na binago ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Today, in this message of God's Word, hallelujah, natutuwa ako sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Dito po sa mga pangyayaring ito, sa sermon ng ating Panginoon doon sa bundok, tungkol po dyan sa malaking troso na nakalagay sa kanila pong mata. Dito po ay nais po ng Diyos na matanggal ito. Hindi sa mata ng mga religious leaders, amen? Hindi sa mata ng pong mga congressman na bulag o nagbubulag-bulagan. Hindi sa mata ng pong mga senador na bulag at nagbubulag-bulagan. Kundi mismong sa ating sariling mata. Amen ba?
Sa mga anak ng Diyos, matanggal po yung mga spiritual blindness at tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na tunay na freedom, kalayaan nagmumula sa ating Panginoon. Freedom from oppression, freedom from the lies of Satan, freedom from everything that bound us upang tayo po ay manatili sa kasalanan. Tayo po ay mapalaya sa ating mga kasalanan at mag-umpisa po tayo na lumakad, you young people, mag-umpisa tayo na lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Naunawaan ng Diyos ang mga struggle ninyo sa buhay. Bilang mga kabataan, malakas pa kayo sa inyo pong katawan. Bilang mga kabataan, matataas ang inyo pong mga hormones. Bilang mga kabataan, pero naunawaan kayo ng Diyos. Hanggat kayo po ay nasa ilalim ng ating Panginoon, tumingi sa Diyos ng tulong niya upang kayo po ay magtagumpay sa mga struggle na yan. Mga kapatid, hindi po kayo magtatagal sa sitwasyon na yan. Hindi po si Lord kakompetensya sa kalagayahan sa inyong mga buhay. Siya po ay malaking higit pa sa pagpapala sa inyong mga buhay. Siya po ay tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin si Lord. Tayong lahat ay tumayo sa mga oras na ito upang ating pong pasalamatan ang ating Panginoon. Sapagkat sa mensaheng ito, alam ko po na tayo pong lahat ay nagkaroon po ng pagkakataon na ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga sarili. That everyone is persuaded to look at the things happening around you and me without hypocrisy. Natingnan mo ang mga nagaganap sa iyong paligid na wala pong pagpapaimbabaw. At kayo po ay tunay na nagpapakumbaba sa ilalim ng ating Panginoon. Pwede mong sabihin yan kay Lord, isa kang kabataan ng Diyos. Pwede mong sabihin sa Panginoon sa iyong kinatatayuan. Sabi mo sa Panginoon, Lord, inaalay ko po sa iyo ang aking buhay. Nais ko, Panginoon, maranasan ang banal mong Espiritu na kumikilo sa aking buhay. Pwede mong sabihin sa Lord sa oras na ito. Every one of us, pwede mong sabihin sa Panginoon, marami kang struggle sa buhay, pero tandaan mo, kung wala si Jesus sa buhay mo, napakahirap malagpasan ang mga struggle na yan. Pero kung ang ating Panginoon ay nasa buhay mo, napakadali, napaka-simple sa Panginoon na nabigyan ng solusyon ang mga hadlang na yan sa ating buhay. Because with God, everything is possible. Amen. Let's sing a song. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabayan po natin ang awitin na ito. Gawin po natin awitin na nanggagaling sa ating mga puso. Kung di po man na-experience na awitan si Lord ng buong puso, this time is for you. Awitan mo si Lord. Mula sa iyong puso. Thank you, Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Open your mouth, please. And sing to the Lord, please. Salamat sa pagyakap mo. Yes. Open your mouth, please, and sing to the Lord, please. Sa presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay parang sa'yo. Yung mga ganyang line of songs, sasabihin mo sa Lord with your whole heart. Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Sing it to the Lord. Open your mouth to Jesus and sing to the Lord the song that you are singing. We have lyrics in our screen. Sing it to the Lord. Luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha ay luluhod. You can also raise your hands to the Lord. When you raise your hand, you are raising to the Lord your hand. Sa Diyos mo tinataas ang kamay mo. Please raise your hand. Raise your hand. Raise your hand to the Lord. That is for Jesus. Not for me, but for Jesus Christ. Ano yung nilikha? Lift up your hands to the Lord. Hallelujah. Lord, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa 1, 2, 3. papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Taas yung kamay sa Panginoon. Taas mo sa Lord kamay mo. Kumanta ka sa Panginoon. Taas sa Panginoon. Taas sa Lord. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Sing it to the Lord. Sa ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan. Ipapanalangin ko kayong tatlong kabataan. Inuudyo ka na ako ng Panginoon na ipag-pray kayong tatlo. Habang pinag-pray ko kayong tatlo, itong prayer na ito hindi lamang para sa inyong tatlong kabataan, kundi pati na yung mga kasabayan ninyong mga kabataan ay dadaloy sa inyo ang Espiritu ng Panginoon. Let's go sa inyong tatlo. Buksan niyo lang po ang inyong mga puso kay Kristo. At inyong tanggapin si Jesus sa inyong mga buhay ngayong araw na ito. Bilang personal mong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Upang yung lumang pagkatao, yung unang Adan sa iyong buhay na kung saan ito ay namatay, nahiwalay sa Diyos, ay magkaroon ka ngayon ng huling Adan kung saan ito ang ating Panginoong Jesucristo. Isang huling Adan na magbibigay sa iyo ng buhay. Magbibigay sa iyo ng kagalakan. Buksan mo lang po ang iyong puso at tanggapin si Kristo Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Please close your eyes and come nearer to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Please close your eyes, baby. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan ito, O Diyos. Usang Panginoon, sila po ay tumugon sa iyong panawagan na sila lumapit sa iyo, Panginoon. Idinadalangin ko ang mga kabataan ito, Panginoon, na sila po, O Diyos, ay mabuksan ang kanilang mga puso at kaisipan. At ma-realize po nila sa kanilang pong mga buhay sa mga sandaling ito na sila po ay nagkasala sa inyo. Nagkasala kayo sa Panginoon. Katulad ko rin, nagkasala ako sa Panginoon.
At sa mga oras na ito, ikaw ay nais patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Kung aaminin mo na kung nagkasala sa Panginoon sa isip, sa salita at sa iyong mga gawain, nagkasala ka sa Panginoon. Kung aaminin mo ito, ikaw ay kanyang patatawarin at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. Sa mga sandaling ito, nais ng Panginoon na ipabatid sa iyo na ikaw ay mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Nais patawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan at bigyan ka ng bagong buhay. At ang bagong buhay nito ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Nagsabing, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Sabihin mo sa iyong panalangin, may boses. May boses. Sabi mo sa Panginoon, may boses. Panginoong Jesus. Open your mouth please. Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong kabutihan at pag-ibig sa akin. Ako'y lumalapit sa inyo, O Diyos, at humihingi ako ng tawad sa iyo. Open your mouth and pray. Humingi ng tawad sa iyo sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, umpisa sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Ako ay iyong patawarin at linisin sa lahat ng uri ng kalikuan. Ibinubukas ko sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo, bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. At tinatanggap ko ang regalo na buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ito ngayon sa aking buhay. Tinatanggap ko rin ang iyong kapatawaran. Tinatanggap ko rin ang pagiging isang anak ng Diyos. Dahil ako ay inari mong anak ng Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Receive your blessing. Receive your blessing. Receive your blessing. Receive the Holy Spirit in your life. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa mga kabataan ito, Panginoon, na tumanggap sa iyo ngayon bilang tagapagligtas at Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, sa kanya pong pagpapatuloy sa paglago sa kanyang buhay spiritual, sila po ay maging instrumento ninyo upang marami pang mga kabataan sa church na ito ang siyang makakilala sa inyo at lumapit sa bilang kayo po ay gawing tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Salamat ng marami, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, na sinampalatayanan ang iyong mga salita bilang ito, O Diyos, ay buhay na nagmumula sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay inalis na po niya, O Diyos, yung pong gatahilan na bara sa kanya pong mata. Ang deklarasyon ko sa pangalan ni Jesus ay makita nila ang tunay na mga kaganapan sa aming paligid, O Diyos, mula sa iyo pong paningin, mula sa perspektibo ng salita ng Diyos, upang kami hindi po mapaglalangan ng kaaway. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat isang narito. Ito po ang dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon, natin magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. God bless you all.